Hello guys, this is Poso TV. Ako nga pala si Romel. Sa ngayon iba muna ang magkukwento, dahil isa ako sa mga pangunahing tauhan sa kwentong ito. Hello guys, ako nga pala si Ara. Ang magsasadula sa inyo ng panibagong kwento na tiyak ikakatuwa nyo. Ang pamagat ay, Fall from Another World. Magsisimula ang kwento, tungkol sa isang tokmol na umaakyat sa malaking puno ng mangga. Naisip ni Chukoy na umakyat, upang mamitas ng bunga nito. Dahil ito lamang ang nagpapabilog sa katawan niya. Makikita kay Chukoy ang labis na kasiyahan sa kanyang muka, pero ang nakapagtataka ay, bakit pati paa ng mismong loko-loko nato ay kahalintulad sa paa ng manok. Pero sa di malamang dahilan, nauwi ito sa malaking trahedya na labis niyang ikinagulat, na ultimo ang panga niya ay di niya maisara. Kaya nang mahulog siya ay inuna pa niyang titigan ang mangga, kaysa sa sarili niya. Sa pagkahulog ni Chukoy ay, agarang tumama ang ulo nito sa poso, na mismong nakatayo din malapit sa puno, agad din siya nawalan ng malay. Biglang lumiwanag ang buong paligid, matapos nyon lilipat na tayo sa eksenang inililipat na pala siya sa ibang mundo. At doon na nga natin makikita si Chukoy na wala pa rin malay, at nakasuot na ito ng ibang damit, parang balat ng alaga naming aso na si Bronny. Sa di kalayuan, may 3 mongoloid, ang nakakita sa mahinang nilalang. Ito ay sina, kambing, gilagid, at ipoy, na nangangaso sa kagubatan. Dali-dali silang lumapit upang konsultahin kung anong ginagawa ng mahinang nilalang na ito, sa mundong ito, at kung bakit siya napadpad dito, kung sa mundo pala ng mga halimaw ay sobrang lakas niya. Agad tinuro ni Kambing sa 2 tubol kung anong gagawin, habang si Gilagid ay napapraning, si Ipoy naman ay nag-iisip kung anong masarap na pulutan ang gagawin sa kanilang nahuli. Sa kabilang dako ay, abala ang 2 sa pagdidingas ng apoy, para sa pulutan. Si Banlag ang nagpapaliyab, si Jerry Boy naman ang taga-kolekta ng ipanggagatong. Maya-maya ay, dumating na ang mga asungot sa pwestuhan nila, habang ang 2 ay abalang nagsisiga, dala na ni Ipoy, ang nahuling buriko na mumukbangin nila. Samantalang, hirap na hirap si Gilagid sa pagbubuhat kay Chukoy na halos mangayaya, at kung pagmamasdan yung maigi, maski si Kambing ay nagpapaalalay din. Pagsapit ng dilim, sabay-sabay silang sarap sa pagkain, makikita niyong wala si Banlag sa eksena. E papaano, nagpapadingas pa rin siya. Matapos kumain, natulog na ang 6 sa loob ng kuweba. Sa kasarapan ng pagtulog, masdan niyo ang pagtulog ng 6 na ulupong, makikita mo yung 2 sa dulo na halos magkapalit ng pagmumuka. Kinaumagahan, abala ang 6 na kolokoy sa panghuhuli ng isda, na isa sa ikinabubuhay nila, habang patuloy sila sa pag-iimbak. Matapos nilang iuwi ang mga nakaimbak na isda ay, biglang may sumulpot sa harapan nila na isang dambuhalang dinosaur, baka sa itsura nila ang labis na pagkabigla. Sa eksenang ito ay, pinagtulong-tulungan nilang bembangin ang dinosaur, dahil sa agresibong panunugod sa kanila. Si Banlag, na agarang nakasakay sa itaas ng dinosaur at pangiti-ngiti pa, habang ang iba naman ay nakapwesto sa bandang tagiliran. Dito ay dinurog talaga nila ang dinosaur hanggang sa magsuka ng dugo, sa labis na pagjajabol. Nagdiwang ang 6 na kolokoy sa pakikipangbuno sa dinosaur, makikita nyo ang itsura ng mga kupal na ang lalaki ng bunganga kasya ang buong bote ng MP Light. Kitang-kita sa katawan ni Chukoy ang 100% lakas, na kanyang ginamit upang tapusin ang dambuhalang nilalang. Si Ipoy na bilugan ang tiyan sa pulutan, si Chris na mukhang tisa ng tako sa hubog ng ulo, si Banlag na animoy pisot, si Jerry Boy na akala mo'y napasigaw sa gout, at si Kambing na tila ang haba ng huso. Sa eksenang ito ay, ilang grupo ng mga taong dugyot, ang dumayo patungo sa kinatitirikang lugar ng mga asungot, upang sakupin ang buong lugar. Na di kalaunan ay,
Bago pa makalapit ang mga taong dugyot sa lugar ay agad humarang ang 6 na tsyupol at handa ng makipagbardagulan. Sa sobrang lakas ng putok ng 6 sa katawan, agarang napatakbo ang mga dugyot sa iba't ibang direksyon, at doon na sila nagkahabulan. Tuwang-tuwa si Banlag sa pagkatay sa 2 dugyot, habang si Kambing naman ay nagmamasid matapos niyang makapon ang ibang dugyot sa bandang likuran. Muli silang nagwagi sa pakikipaglaban, habang may iilang dugyot pa ang pumapalag-palag. Marami mang natamong pinsala ang kanilang katawan, ay sa wakas nagtagumpay din sila. Biglang nagising si Chukoy na kanyang ikinabigla, grabe ang buka ng bunganga. At nang magkamalay siya sa tabi mismo ng poso, ay tila may nakalimutan siya na labis niyang inaalala, doon ay napagtanto niya na may dapat siyang kunin. Sakto namang nasa harapan niya lang ang bagay na yon. Agad niyang inupakan ang bungang mangga, na dahilan ng pagkakahulog nito sa mataas na puno. Ngayon bilugan na naman ang katawan niya, dahil sa labis na paglilihi. Muli, this is Poso TV. Ako nga pala si Ara. Maraming salamat po sa walang sawang panonood.